Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Ang kwento ay magpapatuloy sa Great Hall ng palasyo kung saan kumikinang ang mga chandelier sa ibabaw habang nagsasayaw ang magkakapares na lalaki at babae sa maluwag na espasyo sa gitna. Doon gaganapin ang piging ng Continental Swordsmanship Competition. May ingay ngunit hindi masakit sa tainga ang pag-uusap ng mga panauhin. Formal ang mga suot nitong damit at sopistikada ang bawat galaw na naaayon sa okasyon noong gabing iyon. Ang iba ay magkakakilala na, samantalang ang ilan ay doon pa lamang ipinakikilala ang mga sarili sa ibang panauhin na doon lang din nila unang nakita at nakilala. Sa isang tabi, naroroon si Davy habang hawak ang wine glass na may lamang dilaw na inumin. Pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Mapapansin niya ang mga panauhin na mas bata pa sa inaakala niya. Mayroon ding mga sumamalang tulad nilang dalawa ni Winley upang panoorin ang partisipasyon ng mismong kalahok sa kompetisyon. At sa dinami-raming tao, ang kanyang kapatid na si Baris ang pinakasikat sa lahat ng kababaihan. Dinungog ito ng mga babae. Nagpakilala ang ilan kay Baris na mula pa sa iba't ibang kaharian tulad ng Persia at Yushan. Hindi na rin naman nagtataka si Davy rito, maabilidad si Baris, makisig, matangkad at talagang mabenta ang itsura sa mga babae. Ang piging na iyon ay isang malaking oportunidad para sa lahat, upang makipagkaibigan o bilang adbentahe, pag-aralan ang bawat kalahok. Nang sumulyap si Davy kung nasaan naman ang isa niya pang kapatid na si Winley, kapansin-pansin din dito na nagkakaroon ito ng atensyon sa iba, dahil na rin siguro sa marikit at masiyahing personalidad nito. Nang mapalingon si Baris kay Davy, iniisip nito kung paano tatakasan o iiwasan ang mga babaeng nagsusulputan sa harapan nito upang maghayag ng pagbati. Di kalayuan, sumisenyas na si Baris upang mapansin ito ni Davy at tulungan itong makaalis sa pulumpong ng mga kababaihang nakapaligid dito. Ngunit iniwan na lang nila si Baris doon at naglakad sina Davy at Winley sa gitnang bahagi para sa isang sayaw. Alam ni Davy na dapat ay saklalahan na nila ang kapatid, ngunit naisip nito na dapat ay mag-enjoy lang daw si Baris habang bata pa ito. Masaya si Winley na kasama nito noong gabing iyon si Prinsipe Davy. Hindi nito lubos na maisip na makakasayaw pa nito ang kapatid. Agad na napansin ni Davy ang kagalingan ni Winley sa pagsasayaw. Kaya marami-rami na ring nakakakilala sa kapatid niyang si Winley ay dahil kabilang na ito sa panlipunang herarkiya at nagkakapangalan sa iba. Nagbaba ng tingin si Winley, medyo malungkot ang mukha nito habang nagsasayaw sila ng prinsipe. Nabanggit nito kay Davy kung hindi ba raw masama ang loob nito dahil sa sitwasyon niya ngayon, kung sana'y hindi na comatose si Davy at humina ang katawan. Malamang ay napaanyayahan na rin siyang lumahok sa kompetisyon. Para kay Winley, malaki ang potensyal ng kuya nitong prinsipe para lumahok at magbigay ng karangalan sa kaharian nila. Natatawa si Davy sa iniisip ng kapatid. Nangyari na ang nangyari, siguro may dahilan kung bakit si Baris ang kasali sa kompetisyon ngayon at hindi yun ang magiging dahilan upang sumama ang loob niya. Kung tutuusin, ang talento ay ilusyon lamang kung hindi paghihirapan ng isang tao na payabungin at pag-ibayuhin ito. Sa pagkakatanda ni Davy, ilang daang taon niyang inensayo ang tungkol sa talento niyang iyon sa templo kasama ng mga nagturo at naggabay sa kanya. At diniretso niya si Winley na ang kompetisyon ay hindi na mahalaga pa para sa kanya, dahil wala naman siyang dapat na patunayan. Dagdag pa ni Davy, para dito, ang pinakamahalaga ay ang mamuhay ng malaya at masaya. Nangiwi si Winley sa sinabi ng prinsipeng ito, para daw itong matanda kung magpayo at magsalita. Sa kabila noon, nakuha pa ring ngumiti ni Winley sa harapan ni Davy dahil ano at ano paman, masaya itong nakakausap at naisasayaw nito ang prinsipe. Natigilan at kapwa na palingon sina Davy at Winley sa lalaking tumawag sa pangalan ng prinsesa, saka humakbang ito palapit sa kanila.
Iginiit nito kay Winley na ikinagagalak nitong makita ang prinsesa noong gabing yun sa piging. Mag-ino o itong binati si Winley. Napaisip si Davy, mukhang kilala ng lalaking ito ang kapatid niyang si Winley. Nanlaki ang mga mata ni Winley nang makita ang lalaking ito at halata sa mukha nito na hindi nito gusto ang lalaking bigla na lamang sumulpot sa gitna ng pag-uusap nilang dalawa ni Davy. Bastos na sinagi ng lalaking ito si Davy at dinaanan lang upang mas makalapit pa lalo kay Winley. Hinawakan nito ang magkabilang kamay ni Winley saka nagbigay ng papuri at permisong makausap ang prinsesa. Halata sa mukha ni Winley ang pagkailang sa ikinikilos ng lalaki na padalos-dalos. Humingi ng pasensya si Winley sa lalaking ito na tinawag nitong Prince Valtian. Tinaggal nito ang pagkakahawak sa kamay nito at sinabihan ito ni Winley na nasa kalagitnaan pa sila ng pag-uusap ni Davy nang bigla-bigla itong sumingit sa usapan. Lumamlam ang mukha ni Valtian at umangat ang gilid ng labi dahil hindi nito nakuha ang gustong makausap ng solo si Winley. Bigla naman itong humingi ng pasensya sa inasal nito. Saka ito nagpakilala sa kanila bilang ikapitong prinsipe ng kaharian ng Boltese. Valtian do Boltese ang buo nitong pangalan. Nakaangat ang mukha ni Davy na nagpakilala kay Valtian. Umarko ang mga mata ni Davy sa nakaka-intimidate na tingin at sinabing siya si Davy Alron. Mayabang ang kumpas ng kamay at galaw ni Valtian sa tapat ni Davy. Samantalang ang prinsipe ng Ron ay hindi nagpatinag at humalukip-kip na diretso ang tingin sa kaharap nito. Sa pagitan ng mga tingin nila, tila ba nakakabuo na sila ng mga kislap at kuryente. Kinumusta siya ni Valtian, tinanong kung bakit daw naruroon ang prinsipe ng kaharian ng Ron. Sinagot lamang ito ni Davy na kaya siya naruroon dahil ay panunuurin at susuportahan niya ang kapatid na si Varys na isa sa mga kalahok. Naisip ni Davy na mukhang kilala siya ni Valtian, ngunit pinili nitong umakto pa ring walang pagrespeto sa kanya kanina. Hindi natutuwa si Valtian, nagkukunwari na lamang itong nakikipag-usap ng maayos kay Davy. Wala nang nagawa si Davy kung iyon talaga ang likas na pag-uugali nito. Hindi lang niya lubos maisip na sa isang prinsipe ng kaharian ng Boltese ay ganoon ito kung umasta. Ilang saglit pa ay lumuhad si Valtian sa harap ni Winley at tinawag ang pangalan nito. Ipinangako ni Valtian sa prinsesa na ipapanalo nito ang kompetisyon at nagyabang para sa karangalan, kaya dapat ay manood ng mabuti si Winley at suportahan ito. Sa tono ng pananalita ni Valtian, tila ba isinasantabi na nito ang potensyal at diskarte ng ibang kalahok. Napapikit na lang si Winley at natapik ang sentido dahil sa mahanging personalidad ni Valtian. Maging ang prinsesa ay nahihiya na sa inaasal nito. Walang ikahihiya si Valtian dahil kapag nangako ito ay tinutupad nito. Kaya inaasahan nito ang suporta ni Winley sa kompetisyon. Iwinika ni Winley na kabilang sa mga kalahok ang kapatid nitong si Varys, kaya ay hindi nito magagawang suportahan si Valtian. Hindi kumbinsido si Winley na suportahan din ito kung hindi kasali si Varys dahil sa ugali nito. Pagkatapos ay tumalikod si Winley, kinuha ang braso ni Davy saka iniwan si Valtian na mag-isang nakaluhod. Sa pangyayaring yon, isa lang ang napansin ni Davy, na mukhang kaya na ni Winley na mag-handle ng sitwasyon at ingatan ang sarili laban sa iba. Sa huli ay sinulyapan ni Davy si Valtian, na nakaluhod pa rin at bigo. Naggitgit ang mga ipinito sa pagkapahiya at tila hindi nito hahayaang doon lang magtatapos ang pagtanggi ni Winley. Hindi pa nakakalayo sina Winley at Davy ay humabol si Valtian at sinigawan si Winley kung minamaliit ba raw nito ang isang tulad nitong prinsipe ng kaharian ng Boltese. Tinangka nitong hatakin ang braso ni Winley. Tahimik lang si Davy kanina pa. Paulit-ulit na nagpapasensya sa pag-uugali ni Valtian, ngunit hindi na nito napigilan pa ang sarili, saka mariing hinawakan niya ang kamay ni Valtian, tinisod ang paa, saka ipinakita rito ang kitikasa ni Davy bilang prinsipe ng Ron na kanina pa nito minamaliit at pinagwawalang kibo.
Napangiwi si Veltian sa pagpilipit ni Davy sa kamay niya. Nagbabala si Davy at hinding-hindi niya hahayaang dumapo ang mga kamay nito sa iniingatang kapatid na si Winley. Nang bitiwan ni Davy ang kamay nito, ngumawa si Veltian at binalaan din si Davy na magpasalamat ito at hindi nabali ang braso nito dahil kung nagkataon ay makakaapekto yun sa paglahok nito sa kompetisyon. Lumabas na ang tunay na kulay ng hambog na si Veltian. Hindi ito maituturing na ikapitong prinsipe ng kaharian ng Boltis kung ganoon ang ipinakikitang ugali nito sa nakararami. Gitil na gitil si Veltian at hinigit nito ang guwantes sa kamay saka ihinagis iyon sa pagmumukha ni Davy. Tumayo si Veltian na nanggigigil at lakas loob na hinamon si Davy sa isang duelo. Hindi na nakatiis si Winley at pinagsabihan na rin si Veltian na tumigil na at itigil na nito ang kahibangang iyon. Hindi nito pinansin ang pahayag ni Winley. Ang isang tulad ni Veltian na prinsipe at kabalyero ng kaharian ay walang inuurungang laban. Kaya buo ang loob nitong hamunin si Davy sa isang tunggalian. Isang sopistikadang babae ang pumutol sa kahibangan ni Veltian. Nagiging sanhi na ng kaguluhan ang inaasal nitong wala ng kapupuntahan. Ang babaeng dumating ay si Prinsesa Elena ng kaharian ng Fallon. Sa dating ganito, kahit na ang presensya lang nito ay nakakapagpalingon ng kahit na sino. Iwinika ni Elena na kanina pa nito inoobserbahan ang bahagi kung nasaan sina Veltian, Davy at Winley. Saka nito hinamak si Veltian ng isang tanong na makukuha ba raw nito ang tamang karangalan para sa kaharian na nirerepresenta nito kung palaging idadaan nito sa kahambugan. Nabato si Davy nang makita ng personal si Elena. Pamilyar na pamilyar ang itsura nito sa kanya. Hawig na hawig nito ang isang taong matagal na niyang nakasama, si Harris. Uusad ang kwento sa isang nakasisilaw na kislap, ang Godsword Harris. Ang ancient hero na ito ay nadiskubre ang kaharian ng Fallon, kung saan ay naging isa sa tatlong pinakadakilang makapangyarihan sa kontinente. Sinasabi rin na ito ang orihinal na nagmamay-ari ng banal na espadang Calderes, at ang nagtatag ng ngayong nawawalang Claymore swordsmanship technique. Ang mga taong pinagbuti ang kasanayan sa espada ay maaaring makagawa ng nakatatakot na tsunami gamit lang ang unday ng talam nito. Ang uri ng ganoong kapangyarihan ay kayang gawin para sa isang tamad na lalaki ay ganoong kadakila. Dahil sa pagkalito, nabanggit ni Davy ang pangalang Harris sa bagong dating na si Elena. Napalingon ito sa kanya nang may pagtataka. Iyon si Prinsesa Elena ng kaharian ng Fallon, ang iniingat-ingatang kayamanan ng emperador. Balita pa ni Davy na para sa kapakanan ng reyna, ang emperador ay naguguluhan siya, tila ba hindi pa rin makapaniwala si Davy. Hindi niya maalis ang mga mata sa napakagandang si Elena de Fallon. Ang nagmamay-ari ng Godsword habang nakikita ni Davy ang pagkakahawig nito kay Harris. Napaisip si Davy habang ginugulo ang kanyang pagtingin sa prinsesa. Makisig at gwapo si Harris, ngunit sigurado siyang lalaki ang kasarian nito. Nang makabalik si Davy sa ulirat niya dahil binabagabag siya ng pagkakahawig ni Elena kay Harris, kamukat-mukat niya na nasa harapan na pala niya si Elena na itinatanong kung tinatawag ba raw niya ang prinsesa. Malapit ang mukha ni Elena kay Davy, ilang metro lang ang layo nila sa isa't isa. Hindi makapagsalita si Davy, nagkabuhol-buhol ang dila niya. Sa huli ay sinagot lang ito ni Davy na mukhang nagkamali lang siya. Bakas na sa mukha ni Elena ang pagtataka sa pagtawag dito ni Davy sa ibang pangalan. Naningkit ang mga mata nito. Walang ibang naging reaksyon si Davy kung hindi ang matawa na lang sa inasal niya sa harapan ng prinsesa ng Fallon at binanggit na kalimutan na lang iyon. Hindi pa rin makapaniwala si Davy kung paano iyong nangyari. Hanggang sa dumating na si Baris at sumingit na sa pagitan nila ni Elena. Para kay Davy, alam niya sa sariling konektado si Harris at Elena, hindi lang niya makumbinsi pa ang sarili na iisa ang dalawa.
Maautoridad na lumingon si Elena kay Veltian at tinanong itong muli dahil naging bastos ito kay Prinsesa Winley at nagpakita ng kawalan ng respeto sa ibang naroroon sa piging. Diretsyong tinanong muli ni Elena si Veltian kung karapat-dapat ba raw ito sa karangalan nito sa kahariang nirerepresenta. Dinagdag pa ni Elena kay Veltian kung kinokonsider nito ang sarili na magiting na kabalyero ng kaharian. Bakit hindi nito kayang humingi ng tawad sa dalawang panauhing sina Davy at Winley dahil sa ginawa nitong kahambugan sa dalawa? Pinagpawisan si Veltian at nalagay na ito sa nakahihiyang sitwasyon. Marami na ang nakatinging mga mata rito ngayon. Kung may gagawin man itong hindi kaaya-aya, masisira lang ang pangalan at nirerepresenta nitong karangalan. Nakahalukip-kip si Davy at iniisip na sa dating palang ni Veltian, ito ay uri ng isang tao na masyadong ma-pride at tila wala sa bokabularyo nito ang salitang magpakumbaba. Umismed si Veltian at tumalikod. Wala talaga itong pinagkatandaan. Tama nga si Davy, wala itong planong humingi ng pasensya sa kanila. Bago pa tuluyang makapaglakad palayo, muling binanggit ni Davy ang tungkol sa hamon nito kanina. Tinatanggap ni Davy ang duelong gustong mangyari ni Veltian sa pagitan nilang dalawa. Napalingon si Veltian kay Davy, medyo nag-aalangan na ang mukha nito para sa tunggaliang iyon. Maliit na nangiti si Davy at iniisip na hindi nito patatakasan si Veltian ng ganoon na lang. Kung naghamon nito, bakit hindi niya pukawin at pagbigyan ang nais nito? Sumabat si Elena at sinabi nitong walang kabuluhan ang ideyang iyon. Gusto lang nitong mangyari na tanggihan ni Davy ang hamon ni Veltian, ngunit hindi ito ang magdedesisyon. Sa huli, si Davy pa rin ang magpapasya. Tinanggal ni Davy ang kanyang guantes at muling tinanong ang naghamon na si Veltian. Nakakalokong pinagmasdan ito ni Davy, sa formal na sinabing tinatanggap niya ang hamon nito. Para sa tunggalian nilang dalawa, kapwa sila gagamit ng espadang kahoy. Hinipo-hipo muna ni Davy ang natanggap niyang espada at nasabi sa sarili na matagal-tagal na rin noong huli siyang makikipagduelo. Mula sa kanyang likuran, nag-aalalang iwinika ni Baris na kahit na raw maayos-ayos na ang lagay niya ay hindi pa rin sila nakasisiguro dahil makikipaglaban si Davy sa isang kalahok ng kompetisyon. Nalingon ni Davy ang kapatid at tumango, kilala at alam niya ang kanyang limitasyon. Nakanguso si Winley na nag-aalala rin para sa kuya nitong prinsipe. Pinayuhan ito ni Winley na huwag gaanong magpapagod at inaalala nito ang kapakanan ni Davy. Hinimas lang niya ang ulo ni Winley at binigyan ito ng seguridad na walang mangyayaring masama sa kanya. Napansin agad ni Veltian kung paano himasin at hawakan ni Davy ang espada nitong kahoy. Nasabi nito na parang baguhan pa lang daw si Davy base sa pagwasiwas niya ng espada at kung paano siya tumindig sa kanyang kinatatayuan. Lakas loob pang sinabi ni Veltian na sumuko o magpatalo na lang kung ayaw ni Davy na mapahiya siya rito. Kung luluhod daw si Davy sa harap nito at aaminin talo na siya rito, tiyak patatawarin at pagbibigyan naman daw siya ni Veltian. Kalmado lang si Davy at hindi nagpapaapekto sa mga pasaring ni Veltian. Sa gilid niya, si Baris, ito ang mukhang nagagalit at naaasar sa ugali ng kahambugan ni Veltian. Pagkatapos ay humakbang si Davy palapit dito. Iwinika niya na ang demonstrasyon ang makakapagtala kung sino ang dapat na sumuko. Di kalayuan, nakaantabay lang si Elena sa likuran kasama ang ilang panauhin na inaabangan ang mangyayaring laban. Mataas pa rin ang tingin ni Veltian sa sarili at para dito, hindi mangyayari ang sinasabi ni Davy na ito ang matatalo sa laban. Kung mangyari man yon, sinabi nito kay Davy na ito mismo ang luluhod at bibigkasin ang pagkatalo. Nang aasar na tiningnan ni Davy si Veltian habang nakapatong ang espada nito sa balikat. Siniguro ni Davy kay Veltian na wala nang bawian ang sinabi nito. Ano at ano paman, tatalunin at ipapahiya ni Davy ang lalaking ito. Wala nang paligoy-ligoy pa at nagtapat na ang dalawa. Doon din, sa pagitan nila,
sisimula na ang laban. Alam ni Davy na pinanunood siya ng marami, kabilang narito ang kambal. Medyo nag-aalangan tuloy siya kung paano lalabanan si Veltian nang hindi ito napupuruhan. Hindi nito maaaring ipakita ang kasanayan niya sa paggamit ng espada. Ang pag-aakala ng nakararami, ang katawan ni Davy ay nanggaling sa comatose at ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang magising siya. Hindi ka panipaniwala kung magpapakita siya ng kabihasaan sa walang kwentang labang iyon. Nagpatawa pa si Davy at niyakap ang espada nito, pinupukaw talaga niya ang pika ni Veltian. Hindi alam ni Davy kung matatawa ba siya o seseryosohin ang sinabi ni Veltian kung natatakot ba raw siya sa isang tulad nito. Dagdag pa nito na naruroon lang ito na nakatayo at naghihintay sa pag-atake niya. Para kay Veltian, nakakahiya raw para sa isang prinsipe na hindi sunggaban ang oportunidad na ibinigay nito. Iwinika pa ni Veltian na huwag na raw mahiya si Davy dahil sa huli ay dudurugin naman daw siya nito. Sa pagsindi ng bamilya ng ilaw, bumawelo si Davy at sinabi rito na hindi na ito magpipigil pa. At walang sabi-sabi itong mabilis na lumukso patungo sa direksyon ni Veltian, saka para itong leon na nais sagpangin ang mabagal na reflexes ng hambog na prinsipe. Nanlilisik ang mga mata ni Davy na tinitigan si Veltian nang makalapit siya rito ng tuluyan. Mabilis siyang umatake at mariing hinampas sa harapan nito ang espadang kahoy na gamit na nakalikha ng impact kay Veltian. Bahagyang nakaiwas si Veltian sa atakeng iyon ni Davy. Tumama lang iyon sa sahig dahilan upang tumalsik ang hawak niyang espada. Sinigaw ni Veltian kay Davy ang salitang estupido dahil sa palpak na atake niya. Bakas ang confidence sa mukha nito na halata namang pinagbigyan lang ni Davy na mangyari iyon. Buong akala ni Veltian na mabilis nitong naiwasan ang ataking iyon ni Davy. Ngunit mali siya dahil isang malakas at matuling suntok ang tumama rito dahilan upang mabatiwan nito ang espada sa kamay. Kitang-kita ang pamumula ng baba ni Veltian dahil sa suntok na iyon. Ang espada nito ay tumalsik sa ere. Sa kakapwa ang espada at si Veltian ay magkatabing tumba na sa sahig. Napakamot ng ulo si Davy at nagkunwaring hindi nito intensyong gawin ang planong iyon. Nanggagalaiti si Veltian sa ginawa ni Davy. Kung hindi pala nito inaasahan ang atake niya, bakit nito pinagbigyan si Davy na unang sugurin ito? Nakakahiya ang nangyari. Halos hindi na makatayo si Veltian sa suntok ni Davy na pinigilan pa niya ang lakas ng ilang beses. Pinagbubulungan na tuloy si Veltian ng mga panauhing nakasaksi ng laban, ang sabi pa ng ilan ay walang binatbat si Veltian kay Davy. Hindi yun kaaya-aya na makitang talunin ni Davy nang ganoon lang ang tulad nito. Pinilit ni Veltian na tumayo at muling kunin ang espada nito sa sahig. Paiyang-paiya na sinabi nito kay Davy na papatayin nito ang kahangalang ginawa niya rito. Nanatili lang nakalmado at nakatayo si Davy roon. Napaayos ito ng buhok saka sinagot si Veltian na hindi nito yun magagawa gamit lang ang espadang iyon na gawa sa kahoy. Pahabol pa ni Davy na malayo pa ang agwat ni Veltian kumpara sa kasanayan niya sa espada. Tiyak na marami pa itong kakaining bigas.